you. Sige, start po tayo with the prayer. Lord God, our great God in heaven, we thank you once again sa pagkakataon na ito para kami po ay magsama-sama at mag-aral sa inyong mga salita. Thank you, Lord, sa mga provision na binigay sa amin the past week. At sa pagkakataon po na ito, we ask you for your guidance sa aming mga discussion sa topic namin ngayon. At sana ipatuloy yung gabayan ng bawat isa. At sana maka-join din yung ibang kasama po namin para ma-discuss po namin ng gusto itong topic po na susunod na ito. Ito po aming dalangin. Salamat muli in Jesus Christ's name. May all these things. Amen. 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 Thank you. So, well, si Alan pa lang yung participant. Yung last topic natin is about grace. Siguro, ikaw din, Alan, yung magre-recap ba o magjo-join sa atin si Pastor Reggie para sa ating discussion while waiting for the others to join us this evening. Yes, So, I think I can join. Thank you. Okay po. So, yun po yung topic natin. So, baka pwede tayong mag-recap ng ating topic last time about grace. So, sino pong gustong magbigay ng pang-unang salita po sa tungkol sa grace before natin simulan ang section 13 na scene. Hello, good evening po, sir. Nandiyan na po si Sir Ed. Good evening. Good evening. Good evening, Pastor Reggie, Alan. Good evening, Kuya Eddie. Yung pong napag-usapan po namin, recap po muna ng ating topic last time tungkol sa grace, kung sino po makakapagbigay sa atin ng few words or sentences about the grace. Una si Alan. Una na siguro. Ang naalala ko dun sa grace, and of course kasama din yan sa ating mga teaching sa GCI, is grace is something that is freely given, na hindi natin hindi natin na-earn o something na ginawa natin, pero ito ay binibigay ng God para sa atin para tayo ay mapabuti. Ang isang pinakaano ron is yung example ng grace is yung forgiveness. So God has forgiven us, may forgiveness sa atin, at katulad ng as yun ba yung bibigay sa atin ng Jesus Christ as our Lord and Savior, and then He also expects us to, dahil forgiven tayo, we should also forgive other people. Kung ano yung binigay niya na grace, dapat ganun din yung ating binibigay na forgiveness sino man yung nagkasala sa atin, sa bawat isa sa atin. So, yun lang po muna siguro. Okay, thank you, Alan. Kung sino pa po sa atin makapagbigay ng ano lang po, matatandaan natin about last topic na grace. Ang tatandaan ko dyan sa grace ay inaibigay ng God, free gift na bigay ng God upang mapatawad ang ating mga kasalanan at walang works na magagawa tayo makapag-save sa atin. Ang mga observance natin, hindi tayo masisave. Talagang faith in Jesus lang.
It is by grace we are saved through faith. Hindi sa ating sarili. Ito ay gift ng God sa atin. Yun lang ang nare-recall ko. Oh, thank you po dun sa sinabi niyo po na free gift na ano po, kakatuwa po na wala tayong kailangan gawin. It's a free gift. So kung mayroon pa po comments o before we proceed dun sa ating main topic this evening. Kung wala na po, proceed po tayo dito sa section 13. It's about sin. Kung last time meron tayong grace, ngayon naman ay sin. Siguro ito yung pinaka-main reason bakit tayo binigyan ng grace, itong sin. So, ano nga ba po ba ang sin? Sa inyo po, ano yung current understanding po ninyo, understanding natin, what is sin? Before we proceed sa ating mga verses. Ano po ba yung sin? Yung naalala ko dyan, Deb, sin is the transgression of the law. Sulat sa Bible. Thank you po. Yun na po yung doon, meaning na po talaga. So, mayroon pa po bang magdagdag po doon sa what is sin? So, ano nga ba yung sin? Tulad din ni Pastor Reggie, ang nare-recall ko talaga sa sin yung kay Mr. Armstrong na sin is the transgression of the law. Tapos hinahanap ko yung exact verse na yun sa NIV. Wala naman to Yung pala nasa King James. King James pala yun. Sin is the transgression of the law. 1 John 3:4 yata yun. Hinahanap ko ito mayroong 1 John 3:4 pero hindi ko makita yung pala ay na-simplified na. Yan nga yan ang talagang nasa mind ko diyan sa sin na yan, at pagka nagsisin ka ay talagang magagalit ang God sa'yo, parang ganon. Yun ang paniwala ko. Hanggang sa mabasa ko ito na yung write-up na yon. At sabi ko, maganda itong talagang good news itong pinag-aaralan namin na ito. Bilang sa akin. Yun lang. Mute po pala ako. Title po ng ating newspaper po dati, parang good news. Yung ating binabasa pa doon dati. So ano po ba yung good news na wala na ba yung sin? So mayroon pang comment before we proceed po doon sa ating mga verses. Sa ating understanding lang po, what is sin? Hindi nyo natatandaan ko. From the time na naging member ako ng Worldwide Church of God, sin is the transgression of the law. Ang doon is parang pinaka-highlight palagi is yung 10 Commandments. So doon nagsisimula, transgression ng 10 Commandments. Pero sinasabi rin na doon sa dating teaching natin na hindi lang pala transgression ng law yun, hindi pati yung kumbaga may sin of commission at may sin of omission din. Kung ano yung hindi mo ginawa na dapat mong ginawa, sin pa rin pala yun. So, kaya tapos ang naalala ko rin nun, minagnify daw ni Jesus Christ yung law. Kasi dati diba sa Old Testament parang puro negative na don't do this, don't do that. Pero minagnify niya is parang ang sin is hindi lang yung kung ano yung ginawa mo, kung ano yung hindi mo ginawa, kundi pati sa isip at sa pag-iisip
isip mo mismo. Doon nagsisimula. Yun yung naalala ko dito sa what is sin. Thank you. Ayun, sana yung susunod ko rin na tatanong, ano ba yung parang broad classification ng sin eh. Kasi sinasabi, transgression of law. Pag wala na ba yung law, wala ng sin? So, pwede Pag naman wala kasi I recall yung isang verse nga or isang translation ng verse ng King James is sin is lawlessness. So pagka walang law na sinusunod, that is sin. So siguro hindi pwedeng mawala yung law kasi yun ang nagde-define ng sin eh. Thank you po. So siguro mag-proceed po tayo dito sa ating mga verses. So alphabetical po siguro tayo dito. Except sa akin, sorry po kasi pag nagbabasa po ako, nag-feedback doon kay Alan. So alphabetical doon sa pangalan. So si Alan, si Sir Ed, at saka si Pastor Reggie, tapos si Alan ulit, ganun po ulit. Parang hindi nag-feedback. Pag nag-feedback kasi maliit lang po yung space namin, kaya nag-feedback po. So, simulan po ni Alan sa 1 John 3 verse 4. 1 John 3 verse 4. Everyone who sins breaks the law. In fact, sin is lawlessness. James 4, verse 17. If anyone then knows the good they ought to do and doesn't do it, it is sin for them. Romans chapter 14 verse 23. But whoever has doubts is condemned if they eat, because their eating is not from faith, and everything that does not come from faith is sin. Romans 5 verse 12. Death through Adam, life through Christ. Therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way death came to all people, because all sinned. Romans 5:17 to 19. For if by the trespass of one man death reigned through that one man, how much more will those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ? Consequently, just as one trespass resulted in condemnation for all people, so also one righteous act resulted in justification and life for all people. Just as through the disobedience of the one man, the many were made sinners, so also through the obedience of the one man, the many will be made righteous. Romans chapter 7 verses 24 to 25. What a wretched man I am, who will rescue me from this body that is subject to death? Thanks be to God who delivers me through Jesus Christ our Lord. So then, I myself in my mind am a slave to God's law, but in my sinful nature, I slave to the law of sin. Thank you po. So, sa mga verses po na ito, nasagot po ba yung unang tanong natin na what is sin? What is a sin?
what came to my mind is that sin is a condition that came into humans and then will have to be taken out by another human being. I like yung sinabi dun sa Romans chapter 5 verse 19. Now, for just as through the disobedience of the one man, the many were made sinners, so also through the obedience of the one man, the many will be made righteous. So ang thinking ko, sin is a condition. In what way po na naging condition po yung sa sin? May factor po ba? Condition in the sense that man got into it because of a lack of faith, a lack of trust in the Creator God. Opinion ko lang yon or thinking ko lang yon, so that's how I see it right now. Opo, thank you po. So yung one man po ba na yun ang refer natin na yung disobedience si Adam. Tapos yung will be made righteous, yung one man naman si Jesus Christ na. Tama po ba yun? Yes, I believe so. Yes. Agree ako dun. So ano po yung sa iba po, based dito sa ating mga verses na iyon. So nasagot po ba yung katanungan na what is a sin? So yung sinabi ni Alan kanina, sin of omission, sin of commission. So nandyan din po ba yung omission, commission? O may original sin din ba? Parang yun ba yung original sin, yung Romans 5 verse 17, 19, yung sa 19? Yung omission, yun yung sa 1 John 3 verse 4. Sin is lawlessness. So, being lawless, hindi ka sumusunod sa batas, wala kang batas. Kasi lahat covered ng law, the law of God, siyempre. So yung sin, sinasabi siguro dito na sin of omission. At yung James 4:17, ito naman yung sin of omission. If anyone knows the good they ought to do and doesn't do it is sin for them. So, tapos yung yun nga, kay Adam, nagsimula kay Adam, siya yung unang nagkasala, pero kay Jesus Christ naman, sa kanya naman nagkaroon ng mga justification. I think nasagot naman yung na sin is commission and omission. Thank you. So, mayroon pang basis yung sinasabi na ating omission at saka commission, hindi lang yung commission. In what way yung tayo nagkakasala na may omission? Pwede mag-comment dun sa ano ba yung unang question mo kanina, Baby, na yung nauna dito na What is a sin po? Ito pa mga verses po ba na ito ay kung wala bang law, walang sin? Walang sin. Ganon. Tingin ko, kung walang law, wala nga sin, di ba? Kasi nung create si Adam and Eve, at hindi pa sila nagba-violate ng utos ng God, hindi pa sila nagdi-disobey, perfect pa sila eh. Wala pang sin noon. Pumasok ang sin noong nag-disobey sila sa utos ng God. Kaya pumasok ang sin
dahil sa gawa ng isang tao na si Adam, doon na nagsimula ang sin at nagpatuloy hanggang sa ngayon yon. Yun ang nakikita ko rin based dito sa Romans 5:12. Yun po ba yung sa original sin? Wala pang sin noong create si Adam and Eve. At saka lahat ng create noon ay everything is good, di ba? At they are created in the image of God that time. Kaya perfect sila noon eh. Although physical sila. Hindi pa pumapasok ang sin noon. Nung pumasok lang nung mag-commit ng disobedience. Nagkasala si Adam at saka si Eve. Yun ang yun ang naisip ko lang. Thank you po sa pagbalik niyo po doon sa question na nauna kanina. So, yung po current na question natin, so yung mga verses po ba natin dito ay sumasagot doon sa what is a sin. Tapos, ngayon naman po ay nabanggit yung omission sa commission. Paano tayo nagkakasa? Siguro mas marami yung commission. How do we sin po? By omission. I would like to give a mental picture. Imagine a room na air-conditioned. Kapag nasa labas ka ng room, hindi siya air-conditioned, di ba? But imagine a situation, a condition, which is, we might call sin condition. So ang tao, the way I think, no, pumasok doon sa sin condition. So whether sabihin niya wala siyang alam na law, pero may ginagawa siyang behavior na everybody just says na mali, no? Or meron siyang hindi ginawa pero sasabihin din naman ng mga tao mali yan, hindi mo ginawa yung dapat mong ginawa. So parang wala siyang kawala kasi nandun siya sa sin condition. Versus because of Jesus Christ, may offer ngayon na pumasok sa isang situation or condition or isang room na sabihin natin spirit condition. So from sin condition, may choice ka ngayon because of Jesus Christ to enter into spirit condition. Just a thought. Thank you po. Medyo malalim po ata yung ano po ni Sir. Iniisip ko lang po. Yes po, Sir Ed. Ako, malalim nga. Masyado malalim sa akin yung yung thought ni Pastor Reggie. Ang pumasok lang sa isip ko ito mayroong madalas na mabanggit dito sa atin na ignorance of the law excuses no one. Parang ganun ba? Dahil hindi mo alam pumunta ka sa isang lugar, hindi mo alam na doon pala, halimbawa sa Saudi, ay bawal na tumingin ka sa mukha ng babae ng rektahan, ganon, na ginawa mo. Hindi ka excuse doon may kaparusahan ka doon Parang ganun siguro yon na ignorance. Hindi mo alam Hindi mo alam na law yun di ba? Doon. Pero pagdurusahan mo pa rin yung yung penalty noon. Yun lang ang pumasok sa isip. Parang napaisip po ako kung mayroon pa rin na-commit doon. Kasi tumingin siya. So medyo bawal talaga sa Saudi yun na hindi mo pwedeng, dapat na may masalubong kang babae, pag mo siyang tititigan na para bang
makahulugan at huhuli ka ng pulis. Bawal sa kanila yon. Kaya pag may masasalubong kang babae, kaya meron silang ganun yung takip dito sa mukha, yung mga burka tawag yata doon, nakalabas lang ang mata. Pero minsan may mga babae doon na nakaano nga ng itim dito, pero nakalitaw yung mukha. At makikita mo sila, yuyuko ka. Thank you po Oo. ng mga mga comments and explanations. Puntahan po natin tong GCI says kung anong sasabihin sa atin. So, si Alan nag-request ko dito sa GCI says. GCI says, what is sin? Sin is the state of alienation from God of all humanity and consists of anything that is contrary to God's will, including acts of wrongdoing, neglect to do good, and unbelief in the God of grace, and love as made known in Jesus Christ. At its root, sin is distrust or unbelief in the goodness and faithfulness of God and His Word. It indicates a broken relationship with God and issues in lives that misrepresent God and His good purpose for human beings. Sin is refusal in whole or in part to live in dependence upon God for our meaning, significance, identity, purpose, and destiny. It is a refusal to worship God with all our heart, soul, mind, and strength, and to be His faithful representative or witness in all we do, think, and say towards all. In sin, we put our ultimate trust in idols, in that which is not God. Thank you. Medyo mag-asgas po yung dating sa akin. I hope kahit sa iba, at least nababasa po natin itong naka-flash sa screen kung hindi man masyadong clear yung kay Alan. So, dito po sa binasa na ito, nakadagdag po ba sa current understanding natin itong definition na binigay ng ating denomination, ang church, kung ano yung sin? Kay i-continue mo na, Alan, yung comment mo. Sige, hindi ba klaro yung aking Ngayon, medyo luminaw na siya. Minsan nagcha-choppy kanina eh. Pero Choppy. Opo, siguro dahil dalawa po kami, mahina po yung signal, kaya pag nag-join po kami sa isang laptop. Ngayon po, walay po. Sige, continue please. Medyo lalakas ako na lang. Yung rito, actually kanina na pinag-usapan natin yung about the law, di ba? Transgression of the law, etc. Parang sa discussion kanina is napaisip ako nagsimula pa, saan ba talaga nagsimula yung sin? Kay Adam ba? Kasi kung sa tao siguro, for siya yung unang tao, nagsimula nga sa kanya yung sin. Kung ang pinag-uusapan natin yung sa humanity. Pero di ba, bago tayo kinreate, may mga angels na nag-rebel. Yan, di ba? Si Lucifer, and alam natin yung kwento noon. Ang tanong na siguro sa akin is, considered din ba yun as sin? Kasi nag-transgress din sila. Nag-rebel sila, lumaban sila kay God, kaya naging fallen angels, di ba? Saka may sinasabi rin, di ba, hindi ko alam po sa ang verse, yung the law of God is eternal, immutable, di ba? So eternal siya, ibig sabihin, hindi lang siya nagsimula nung kinreate yung humanity. Kundi nagsimula siya mula noon pa. Parang built-in na yun kay God dahil same God, before pa kinreate yung mundo, yung physical universe siguro, nandun na yung law. Yeah. Nandun na yung law. So, nung kinreate yung angels at nag-rebel yung angels, siguro yung issue rin is considered pa rin ba yun as sin? Nagkasala ba yung mga angels? So, sa akin siguro is mukhang oo nagkasala sila, so nagkaroon din sila na sin. Kaya lang,
spirit sila, so hindi sila mamamatay. Iba ang kanilang kumbaga kaparusahan, di ba? So yun yung isang issue lang na napaisip ako kanina. Yung doon naman sa sin of omission, I think meron din verse sa Bible na sinasabi, di ba? Kahit si Jesus Christ pinagsabi na kung ano yung nakita mo na, halimbawa, yung kapwa mo nangangailangan, walang pagkain, pero ikaw meron kang means para magbigay, pero hindi ka nagbigay, parang considered din yun as sin of omission. Di ba? Nakita mo na nangangailangan ng tulong, may kapasidad ka, may time ka, pero hindi mo ginawa, siguro considered din yun as sin of omission. Yun lang po. Thank you sa pag-comment mo tungkol dun sa sin. Sige po, Sir Ed. Naisip ko lang din, oo nga, agree ako kay Alan doon sa ang sin ay unang nakomit ng angels, di ba? At hindi malinaw sa Bible, pero nung sa Genesis, nung i-create ng God, before i-create ang tao, di ba, create niya una, there should be light, at parang gano'n. At simula sa gano'n na parang lumilitaw doon na although ito ay parang kay Mr. Armstrong pa rin ito na dahil sa sin ng angels, parang ang mundo ay naging chaotic, di ba? Pero ang ginawa ng God para ma-create niya ang man ay ni-recreate niya, parang gano'n, di ba? Nag-create niya, nagkaroon ng light, bitawang light, at nagsimula na nga doon na create niya ang mga sunod-sunod na yon, hanggang sa tao. Hindi ba nung ni-recreate ng God yon, na nawala yung chaos, kumbaga, nalinis, kumbaga, ang lahat para mailagay niya ang tao doon sa nalinis na environment para sa kanya. Yun lang naman, sumagi sa isip ko yun. Pero agree din ako doon sa sinabi ni Alan na bago i-create ang tao, mayroon nang naunang sin ang mga angels. Thank you po. At least we learn from each other na may yung comment ng sa una po, may mag-comment sa kanyang mga kung ano yung tingin. At least ito naman po yung purpose ng ating sharing. So, kung mayroon pa pong additional na comments regarding po dito, so what is a sin? Kung may dagdag ba tayong natutunan o nalaman tungkol dito sa dating alam natin sa sin o transgressions of the law. Tapos ito may alienation from God of all humanity. So, it separates us from God, yung sin, nakakumit tayo ng sin. So, kung wala na po tayong ibang comments, meron pa po ba before we proceed sa ating question number 2? Wala na po, dito po tayo sa ating number 2 na nalaman natin yung sin. So ito naman, why is sin so bad? Talagang dinagdagan pa ng so. Ibig may diin. Hindi lang why is sin bad. Why is sin so bad? So bakit nga po ba na so bad ang sin? Okay, comment lang po. Sa mga bata, pag ay, bad yan, sin yan, kasalanan yan. Oh, so doon po ba nagsisimula? So bakit nga ba sa atin ay ito sinasabi ay so bad?
ano po ba yung consequences ng sin? Bakit so bad? Or bakit anong mayroon dyan? Walang ibang consequence kundi kamatayan. Death talaga, death penalty. Kaya so bad siguro. Lahat ba ng sin ay mag-lead to death? Oo, mukhang ganun eh. Sir po. Yes po, sir. Sir Eddie, may comment po kayo. Yung question mo, lahat ba ng sin magli-lead to death? Ano? Pwede rin pong sagutin natin. Kasi yun din po yung why is sin so bad? Oo. Eh, ang sin na maaaring may consider na it will lead to death. Spiritual death siguro na mapupunta sa hell o utter darkness ay di ba? Ay yung rejection ng God. Pag i-reject siya ng ng tao. Pero anything, kahit anong sin, ay napatawad sa sacrifice ni Jesus. Except yung i-reject siya. Yun ang tingin ko. Thank you po. So, basahin po natin itong mga verses natin. Bakit nga pa? Para matulungan po tayo dito sa why is sin so bad. So, ganun na rin din po ulit yung ating simulan po ni Alan. Mark 7:21 to 23. For it is from within, out of a person's heart, that evil thoughts come: sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance, and folly. All these evils come from inside and defile a person. 1 John 3 verse 8. The one who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Ephesians chapter 2, verse 2, in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. Thank you po. So, doon po sa tanong na why is sin so bad? So, again po, yung makikita po ba natin dito sa mga kasagutan po dito sa mga verses na naka-flash po dito, yung kasagutan doon sa tanong na why is sin so bad? Kanino po ba yung galing yung sin? Mukhang masarap na ito kanina yung diniscuss about sa angels. Kasi sabi sa 1 John 3, the devil has been sinning from the beginning. So, parang sinasabi dyan na mukhang hindi talaga sa tao nang galing o nagsimula yung sin, kundi dun sa devil mismo. Diba? Mula nung nagkasala siya yung parang pinaka-author ng sin. So, naipasa na lang sa tao. Yeah, what makes it so bad kasi nanggaling sa devil yung sin. And ang naman dito, yung magandang sinasabi is the Son of Man appeared as a Son of God appeared to destroy the devil's work.
So why is it so bad? Aside from yung fact na the penalty of sin is death, is kahit na hindi ka pa namamatay, is parang ginagawa mo na yung yung trabaho ng devil. Yung sinasabi mo rito. Kaya it's really so bad. Yung sinasabi mo. Thank you. Mukhang baka mag-aralgal din po yung dating sa inyo ni Alan po, no? So, Oo. ang sinasabi po lang niya, ako na po yung mag-ano kasi naririnig ko siya. Yung pong nasagot po yung sinasabi kanina na yung sin from the very beginning na from the, ako po ba malinaw? Kasi baka siya hindi. Ako ay, sige po. Thank you po. Yung 1 John 3 verse 8 na yung because of the devil has been sinning from the very beginning, yung from the beginning. So yung pinag-usapan natin po kanina na yung sin, kailan po ba nag-commit o nagsimula? So nakita din po natin dito sa verse na ito. So ang comment po niya ay yung sa author ng sin ay yung devil. So, tama yung aking so nandun siya sa labas, nandito naman po ako sa room. So yun basically yung kasi kahit sa akin yung feedback sa kanya, asgas yung po niya. So may comment pa rin po ba yun sa iba po? Kay Pastor Reggie po, kung may comment po kayo. Yeah, why sin so bad? Kasi it involves disowning and dishonoring God. Disowning and dishonoring the ultimate authority. So, syempre, kung merong ganong nangyayari, we can expect a consequence. So, nasabi kanina na yung ultimate consequence is death. And therefore, this is so bad, no? Yung consequence of death. Ano ang pinagmula ng death? Yung sin. And who has been sinning from the very beginning? The devil. And the devil got into influencing Adam and Eve, and they disobeyed God, and therefore they became sinners. So sin, becoming sinners, that's just so bad. Thank you. Thank you po. So sa comment po ninyo, kung si Sir Ed po ay may comment pa. Wala. Okay po, so diretso po tayo dito sa PCI set. So si Sir Ed, i-request po, baka hindi na naman po si Why is sin so bad? GCI says, the Bible associates sin with the devil, whose work Jesus came to destroy. Sin results in damaged relationships, suffering, and death. Sin in act, word, or thought bears false witness to the character of God and is rebellion against the good and right purposes for which God created human beings and their relationships with one another and His good creation. Out of distrust and unbelief in God and His Word, we sin in our attempt to live as if we could justify ourselves, having no need for God's goodness, grace, and mercy. Acting out of unbelief, sin amounts to living the lie that we can have life and being apart from God, as if we could be gods to and for ourselves, as if we could gain life from sources other than the living God. Sin slanders God's holy character, trustworthiness, and good purposes for human beings. Thank you po. So binigyan po tayo ng reason ng ating church kung bakit
why is sin so bad. So sa inyo pong palagay, makadagdag, ano po nakadagdag sa inyo na parang understanding dito na bakit, alam na natin, very familiar naman tayo sa sin eh. From the maliit pa tayo. So, ano yung nakadagdag sa atin na understanding? I-request ko na rin po si Sir Ed. Oo, ang nag-impact sa akin na parang bago dito yung acting out of unbelief. Sin amounts to living the lie that we can have life and being apart from God, as if we could be gods to and for ourselves. Na para bang kung wala tayong tiwala sa God, kung nabubuhay tayo na parang walang God, ito ay malaking sin sa Kanya. Ito ay disrespect sa Kanya, sa God. Kasi yung mga common sin na usually nalalaman natin, yung mga murder, mga adultery, mga ganyan. Pero ito usually parang hindi nabibigyan ng pansin. Yun lang ang naka-catch ng attention ko dito. Thank you po. So, sa iba po, kung si ikaw, Alan, ano ba yung why is sin so bad based dito sa binigay ng DCISES? Ano further na comment mo? Ano pa rin eh, ini-equate kasi yung sin sa ang rebellion against God. So when you rebel against God, siyempre i-reject mo yung anything coming from God, including yung kanyang grace, mercy, goodness. So yun talaga ang makakasira kasi alam naman natin na we cannot live, no one can live apart from God. Na maaring mabuhay ka ngayon pero eventually you will suffer yung talaga eternal death. No? So kaya sinasabi yan, it's so bad talaga na to rebel against God. Kasi parang ang example nga dun sa ibang verses, yung rebellion ng devil. So parang pag nung nag-rebel siya, ganun nangyari sa kanya. So how much more sa mga tao, kung nag-rebel yung mga tao against God. Ganun din ang mga magiging consequence. Thank you. Kung makakomment lang ako ng konti dun sa you may allow me. Kasi yung consequence ng sin kanina, yung ultimate, sabi niyo nga po ay death. Yeah, so, tapos po, syempre, we go against God talaga pag sin. So, pero minsan baka nakalimutan din natin, baka kailangan din natin na i-consider na yung sin kasi dito sa second sentence, nakaka-damage ng relationship at nakakadagdag ng suffering. As humans, no, sa atin, pag nag-commit tayo ng ninakawan, kunwari, ninakawan doon. So, nag-commit ka, we sin against God. Pero doon din sa yung effect nun sa tao. Pag namatay yung ano na siya. So, kunwari, sin of omission. Sabi ni Alan kanina, baka may able to do good ka pero hindi mo ginawa. Kunwari, doktor ka, need ka ng pasyente at hinayaan mo. So, may consequence, may suffering din dun sa, especially COVID, na may suffering sa ibang hindi lang tayo, may consequence na may suffering. Yung tayo mismo na nag-commit at dun sa pinag-commitan din natin. So, pero ultimately kay God, accountable tayo. So,
si Ate Tam. Hello, Ate Tam. Hey, Tammy. Good Good evening. evening, everyone. Good evening. Ingay kasi ng aso, kaya hindi ako nagsasalita. Ang lakas talaga. Baka ikaw, Ate Tam, may comment ka dati. Para sa akin lang, saka yung pagdaan natin, is always a rejection of God. We've been doing that since the time ng ni Adam at saka ni Eve. Why is it so bad? Because anong una, balik tayo sa Genesis. Anong sinabi? Let us make man in our image. Kasi nag-ano sa akin, ano ba yan, yung unang scripture na nagsabi, kung iyan ang ginagawa mo, ay yung tatay mo ay devil. Ay hindi ka ginawa ni God para magkamukha ng devil. Kamukha ka dapat, kawangis ka dapat ng Panginoon. So dapat, kumbaga, at saka yung pagsabi niya, yung magiging kang slave doon sa sinusunod mo. So, yun talaga yung rejection kay God. So, yung pakagawa sa'yo, hindi nagmamaterialize kung gagawin mo yung mga bagay na taliwas sa gusto ni God. Ma-damage ka yan kasi we are wired to have relationship with God. Kaya yung nagkakaroon ng iba-ibang manifestation, kunyari, kasi iba yung kanilang sinusunod, nagmamanifest yan sa aktwasyon ng tao. So, yung pag ganoon, malalim yun, malalim ang niya. May rejection siya kay God. Hindi ka pwedeng mabuhay apart from God. Diba sabi nga, we are nothing without God. Ganoon na talaga tayo winar. Wired tayong relationship with God. Tanggalin mo yun, ayun. Yun ang naka-summarize na yung mga epekto niyan. Yan lang po. Thank you, Ate Tam. So, tinitingnan ko yung time natin, parang biglang 6:55, tama po ba? So, para na-extend po ba tayo ulit ng Zoom? Na-extend tayo. Kanina may finlash. Okay, hindi ko napansin yung ating Bigyan. okay, salamat kay Zoom para wala tayong dire-diretso yung ating pag-uusap hanggang sa matapos natin. So, itong ating thank you, Ate Tam, sa iyong comments. So, diretso po tayo dito ulit sa pangatlong question, actually last question dito. Ito. So, alam natin, no? Kapag-usapan natin what is sin, why is sin so bad. Tapos, last week, yung grace, forgiveness of sin. So, sabi doon, parang na-conquer, na-overcome ni Jesus Christ yung sin. So, ang tanong dito, if Jesus Christ has already conquered the devil and sin, why is there still so much evil in the world? So, siguro, lahat tayo dumanas ng magtanong sa atin sarili, one way or another, na napatanong na natin sa question na ito. So, why po ba? So, sino po maunang mag-comment sa atin? O why is there still so much evil in the world? Or why is God allowing evil pa? Sa ating mga believer, we are... Yes, sige, Ate Tam, tapos sunod si Okay Alan. ba? Okay. Sa ating mga believer that na-conquered na, kumbaga, but we are not yet there. Parang na-experience natin, but we are not yet there. Alam mo yung in-between na mga pangyayari, yung culmination is not yet there. Parang gano'n.
Yan lang po. So, wala pa yung ano, pang finale ba? Yes. So, mayroon pa ring present na ano, evil, may paisin. Pero kung ang ginawa na ni Jesus Christ 2,000, more than 2,000 years ago. So bakit kung na-conquer na niya, existing pa rin kahit ngayon. Yung pag Yes. ako nung balita, parang sumakay lang ng ano tawag ko, Grab ba yun? Kaya hinold up, pinatay. Madaming mga ano ngayon, no? Hindi lang sa pandemic, mas marami atang news ng mga ano, kahit na pandemic, may mga news pa ng mga ganun nakakalungkot na pangyayari. And why? Bakit pa may ganun sa panahon na ito? So, can we consider yung COVID-19 as evil? Yeah. Nagdi-destroy siya eh. Therefore, evil siya. In what way ng ano siya, evil kaya ang ano siya. Pwede yung tanungin yung main yung sagutin yung main question na why is there still so much evil in the world. So, dinadagdagan ko lang pang guide lang po nung ano siya, sa so much na nangyayari sa atin, even crimes, kahit na hindi crimes, in what way na itong COVID-19 ay nakakapagdala ng evil. Yes po, Sir Ed. Sumagi lang sa isip ko. Agree ko doon sa sabi ni Tammy at saka alam natin lahat yun na tayo naman hindi pa tayo sa perfect world, hindi pa na-consummate, kumbaga. Hindi pa naman siya nagre-return si Jesus. No? Kaya, although namubuhay na tayo sa kingdom, nandiyan pa rin yung evil. No? Kasama natin. Kaya nga sinasabi, you will be as sheep among the wolves. Parang ganun eh. Kasama natin, sinasama tayo. Magkakaroon lang tayo ng mawawala lang yan pag dumating na si Jesus. Nawala sa isip ko yung sasabihin ko. Ano ba yun? Okay po. Sige lang po. So, kung habang iniisip niyo po yan, kasi kanina nagsabay si Ate Tammy at si Alan baka. Si Alan, pwede makipag-comment muna while inaalala ni Sir Ed yung comment niya. Sige, i-equate ko lang dun sa ano, yung sinabi din ni Tami na not yet. Kasi lalo na yung concept ng kingdom, di ba? Kingdom of God. Na although partly nandito na, pero hindi pa full yung kingdom. Kaya meron pa rin evil sa mundo natin. Ito kasi siguro part rin yun ng, kasi siyempre as Christians and as yung para ma-realize talaga natin kung gaano talaga natin ka-need si God, inaalaw pa rin yung evil na magkaroon dito sa mundo. Parang ano yan sa mga philosophers sinasabi nila, hindi mo raw ma-realize na merong light, merong ilaw kapag walang darkness. So kailangan may darkness para magkaroon ng light. Otherwise, hindi mo alam na light pala yung nakikita mo. Pag walang darkness, hindi mo siya makita. So parang ganun na siguro pag walang evil sa mundo, lahat tayo mabubuti, lahat tayo ay diba, ay masaya, walang kumbaga sabi nga nila walang challenge, walang growth na mangyayari sa atin. Hindi natin ma-realize kung ano yung tunay na na yung
Lon, bigat nga na nagdudulo talaga ng good. So pag walang evil, hindi natin makikita kung ano ba talaga yung good. So parang ganun. Kaya siguro meron pa ring so much evil sa mundo natin. Yun lang po. Thank you. So parang preliminary pa lang. Ganun ba yun? So parang si Sir Ed. Sige po. Naalala niyo na po ba yung comment niyo? Sana hindi ko makalimutan. Sige Yun po. dahil sumagi sa akin itong pandemic, Opo. evil nga yan dahil maraming suffering, Pero ang God naman, kahit anong dumating, evil man yan, ah, mas strong siya mas powerful siya kahit anong evil. Kaya niyang pagtagumpayan no? Tulad yan, anong mga naging positive ng pandemic na yan sa atin, di ba? Naiisip natin na sumagi na sa isip natin na ang tao, kahit yung mga pinakamayayamang bansa, wala silang magagawa dito sa pandemic na ito. Technology nila useless, di ba? Ang naipakita niyan, God lang talaga. Mag-rely tayo sa God. Ang magandang binungan nito, maraming tao ang naging religious ngayon na naiisip nila ang Diyos dahil sa suffering na nangyayari. Pinakita nga na US, China, na pagkayayabang ng mga bansa, wala silang magawa diyan sa COVID na yan. At saka sa history ng mundo, kahit anong evil ang mangyari, kahit anong evil ang gobyerno, nagagamit ng God para sa advantage niya Ang una, yung sa mga Romans, hindi ba't naging instrument ang Romans para ma-crucify si Jesus? Kaya kahit evil yan, magagawa ng God na makagawa ng something na makapagpatuloy sa kanyang plano. Walang makakapigil sa plano ng God. At saka maraming mga instances sa Bible din na isang evil king nagagamit ng God para sa kanyang para sa plano ng God din. Katulad ng Nebukadnezar, yung sila mga na wala silang Diyos pero mayroon silang part sa plano ng God. Yun lang naman. Thank you po sa mga comments po ninyo. So kasi nauna po yung question, sinagot na natin. Gusto ko po munang i-flash po itong GCISS bago yung mga verses iibahin natin ng konti. So, request ko si Ate Tami na basahin tong GCISS. GCI says, no one can say why, for evil is a terrible abyss beyond rational explanation. Its ultimate origin is obscure and its enormity perplexes us. It is most simply what ought not to be. Nevertheless, we boldly affirm that God's triumph over evil is certain. In Jesus Christ, God suffers with us, knowing all our sorrows, and raising him from the dead, God gives new hope to the world. Our Lord Jesus Christ, crucified and risen, is himself God's promise that suffering will come to an end, that death shall be no more, that evil has no future, and that all things will be made new.
Thank you, Ate Tam. Kung pwede, mag-comment ka na rin sa ating GCI SES. Si ISIS. Ang comment ko ay lahat may hangganan. Kumbaga, pinapaalagwa lang yan ni God. May timetable kasi si God eh. May panahon lang yan. So, though hindi natin ma-pinpoint, kasi kung ma-pinpoint kung saan nag-umpisa yan, kung kailan nag-rebel, kung kailan nag-reject. Nag-reject. Una, angels, tapos tayo. Hanggang ngayon, sige pa rin i-reject ni God. Kay God, palagi natin i-reject. Si God naman is always pursuing us. But, ano naman yan, kumbaga, i-redeem naman ni God for now, hindi pa kasi, kumbaga, hindi pa, ang yung the fulfillment of His promise. Doon sa atin, mga believer, medyo nararamdaman natin at na-experience na natin. Pero yung ultimate, pati creation actually, He will redeem that. Sabi niya naman yun, di ba? Even the creation is longing for the coming, for the redemption. Kasi ito yung effect ng sin. Talagang destruction. Ayan, may death. Tapos yun, ang death, eventually, makakonquer na rin ni Christ. So, wala nang anxiety, wala nang depression, wala na yon. So, we're looking forward to that. Actually, yun yung, kumbaga, yung hope natin mga believer is to look forward yung pagbalik niya. Even nga, pero yung creation nga, naglo-long for that. How much more time, mga anak? Yan lang po. Thank you, Ate Tani. Parang kanina ako parang sa Romans ata, yung 18, tama ba? Na yung parang yung kumpara sa evil or sa suffering na nangyayari dito. Yung ultimate na glory ay pag dumating na siya. Ewan ko kung tama yung natatandaan kong siya, verse. So, may comment pa po ba ng iba? Regarding, ito po yung tanong po, no? Sa ating, siya. So, if Jesus Christ has already conquered the devil and sin, why is there still so much evil in the world? So, ito yung binigay po sa ating kasagutan. So, we have our sharing na, dahil inaalaw pa ni God kasi hindi pa naman ito yung parang, anong tawag dito? Fullness of kingdom. Fullness. Oo. So, hindi tayo binigyan ng very specific na kasagutan. Why? So, sabi dito, no one can say why. So, ang lang dito ay yung most simply daw, what ought not to be. So, hindi dapat, pero nangyayari. So, may comment po ba si Sir Ed? O diretso po tayo sa mga verses para makatulong sa atin. Ito yung mga binigay sa ating mga verses para dito. So, si si Alan. So, diretso uli, tapos uli si Ate Tam. Psalm 23 verse 4. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. 1 Peter 1 verse 3. Praise to God for a living hope. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us a new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. 2 Peter chapter 3 verse 13. But in keeping with the promise, we are looking forward to a new heaven and a new earth where righteousness dwells. Romans chapter 8:21.
that the creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought into the freedom and glory of children of God. Sama ba itong Job? I know that Job 19:25, I know that my Redeemer lives and that in the end, He will stand on the earth. Thank you po sa ating reading kasi hinuli ko po yan. Actually sa akin, nung binabasa ko po yung tanong at saka binigay yung sagot, parang medyo sa mga verses hinahanap ko po, no? So, kasi siguro nauna yung pattern, sagot and the verses at the GCI says. Pero tinitingnan ko, paano ba nakatulong sa atin yung mga verses na ito para sagutin yung tanong? Ang tanong na kanina ay, if Jesus Christ has already conquered the devil and sin, why is there still so much evil in the world? So parang inuna ko muna yung GCI says, wala siyang binigay na no one can say why, no? So inisip ko kung no one can say why, baka wala dun sa mga verses. Kasi no one can say why, pero nagbigay siya ng mga verses. Paano nakatulong itong mga verses na ito para sagutin yung tanong? Kasi parang tinatanong ko din po yung sarili ko, in what way po na yung mga verses po na binigay para makatulong sagutin po yung tanong doon na bakit pag God conquered the world. So, the sin. So, why is there still so much evil? Actually, sa akin, hindi rin, sa akin lang, ewan ko sa ng iba, hindi rin clearly dito, hindi siya sinagot directly dito sa mga verses na to kung why. Basta ang klaro dito sa verses na to is that sin has been overcome by, of course, by Jesus Christ, by God. So, alam na natin yung past na nangyari, kung paano na nagwagi si Jesus Christ sa sin, saka sa death, saka sa evil. At alam na rin natin yung ending. Andito lahat ng ending. Sabi rito, dun sa 1 Peter, ito pala yung past yung given as a new birth. So, nagsimula na. So, pag naging Christian tayo, di ba, nung nagsimula, parang binigyan tayo ng new birth. Ito, living hope through the resurrection. Tapos, sa 2 Peter, sinasabi, we look forward to a new heaven and a new earth. So, ito na yung ending. Ito na yung mangyayari in the future. Tapos, yung sa Romans, the creation itself will be liberated from the bondage. So, ito na rin yung ending. Diba? Lalo na yung sa Job, sabi, in the end, he will stand on the earth. So, kumbaga sa pelikula, alam na natin yung beginning, paano nagsimula, alam na rin natin yung ending na sabi nga, yung evil, yung ending ng evil is not a matter of if. It's just a matter of when. Di ba? Hindi sinasabi kung hindi issue sa atin if evil will end. Sigurado it will end. Yung sinasabi dito sa mga verses na sa nababasa ko dito. It will end eventually. Pero it's just a matter of when, kailan. Kaya siguro yung tanong is, bakit meron pa rin evil hanggang ngayon? Kasi nga, hindi pa tapos. Hindi pa tapos yung kwento. Pero sinasabi lang dito, like to sa Psalms, ito yung pinaka parang binibigay sa atin na assurance, even though I walk through the darkest valley, existing andun ka sa evil, nararanasan pa rin natin yung evil kasi nasabi rito, I walk through the darkest valley, I will fear no evil. So hindi natin dapat katakutan
yung evil. Siguro parang sinasabi natin, for example sa ngayon, COVID-19, dapat daw hindi natin natakutan pa. Kahit na sabihin natin, kasi eventually it will end. May end talaga yan, kahit yung COVID-19. So we should not fear evil kasi your rod and your staff, they comfort me. Meron tayong comforter. Of course, mas madaling isipin kaysa paniwalaan, especially pag ikaw mismo yung dumadaan dun sa evil. Diba? Siguro kung tanongin natin yung mga taong dumadaan sa merong COVID, hindi ka makahinga, andyan na yung death, nararamdaman mo na. So evil yun eh. Malapit ka na mamatay o naghihingalo ka, mas madaling isipin kaysa paniwalaan. Pero ano pa rin yung assurance sa talagang in the end, kumbaga, wala ano eh. Sabi nga eh, walang forever sa evil. Hindi siya forever, kundi may katapusan. Yun na yung nakita ko rito. Oh, thank you. Parang ano ako dun sa comment na siguro sa tao lang no, yung parang yung patience ng paghihintay pero eventually talaga mag-i-end. So, siyempre hindi natin alam kailan, so, pero definitely mag-i-end. So, may comment pa na iba po. Ito yung nire-reassure tayo ng God dito na alam niya na nandito pa tayo sa evil world at nire-reassure niya tayo na nandyan lang siya, hindi niya tayo pababayaan. Psalm 23, alam niya na nag-go through tayo sa darkest valley. Tapos dito sa 1 Peter, binigyan niya tayo ng living hope. Pinapaalala na na-resurrect si Jesus from the dead. Victorious na siya eh. Huwag kayong mag-alala at napagtagumpayan na ni Jesus yan, pansamantala lang yan. At sabi sa 2 Peter 3 verse 13, promise niya yan. At basta i-look forward nyo, mababago lahat yan. Mayroong new heaven and new earth. At mawawala na lahat yung evil. At sa Romans 8:21, ililiberate ang creation from its bondage of decay. Tapos i-free. Tapos kasama yung glory of the children of God. I-reassure tayo na si Jesus, nandyan siya. So yung Redeemer natin, nagbuhay siya. Hindi tayo pinababayaan ngayon at ultimately, He will stand on the earth. Puro encouragement sa atin, reassurance ito na alam ng God ang pinagdadaanan natin, alam ng God na andito tayo at sinusuong natin itong evil world na nangyayari, mga pangyayari dito sa evil world at i-reassure tayo, nandito lang ako. Victorious na ako dyan. Hindi ko kayo pababayaan. Encouragement yan sa ating lahat. Actually, agree ako kay Alan. Itong dito ay nire-reassure na si Jesus na pagtagumpayan na niya ang devil at saka sin. Pero hindi niya sinagot yung why is there still so much evil in the world. Para siguro gusto ng God na pagdaanan natin lahat ito para sa ating growth. Para mag-grow tayo. Matuto tayo na mag-rely sa Kanya. Hanggang sa mag-yearn tayo ng Kanyang pagbabalik. Yun lang. Thank you po sa comment po ninyo. Kasi yun din po yung aking unang, binasa ko po yung tanong, tapos yung sa GCIS, parang siguro ito nga po yung term na ginamit ni Sir Ed na yung reassurance para dito sa
ano na kahit na may evil po ay meron tayong God na panghahawakan. So kasama pa rin natin siya, hindi tayo iiwan. So may comment pa pong iba, kunya si Sir Pastor Reggie. Yes, I like what Kuya Ed said, and Deb, also what you said. Meron tayong panghahawakan. Like my mother died March 25 this year. And then 12 days later, yun namang father ni Cathy died, April 6. So from a human perspective, this is bad, no? Death is bad. But then we know because of Jesus Christ, He is so good na He suffered for us. He died also, but then He lives again. So yun ang hope natin. I recall a verse, sabi nga dun sa Romans chapter 5, suffering produces perseverance, character, and character, hope. And hope does not put us to shame because God's love has been poured out to us, yung Holy Spirit. And there's also another verse which says, if we live for the Lord. If we die for the Lord. So that whether we live or die, we belong to the Lord. Romans chapter 14, verse 8. Tinatandaan ko po kasi yung 14 parang Valentine's Day, may romance. Kaya lang yung number 8, never-ending romance. So Romans chapter 14, verse 8. Thank you. Yun lang po. Thank you po sa mga sharing po natin sa araw na to. Pero alam niyo po, kukuha lang po ako ng a little time pa sa inyo po bago tayo mag-end dito sa topic ng sin. Kasi may nadaanan ako na verse sa pagbabasa. It's still about sin. Di kasama na po dito sa ating mga questions, mga ganun. Pero kasama pa rin po sa sin. Pero gusto ko lang pong i-share yung verses na yun kasi napatanong pa ako kay Pastor Rex dito sa verse na ito. Yung parang is there a sin na hindi mapapatawad? It's unpardonable or unforgivable sins. So, sin. Ito lang po yung i-share ko kasi topic natin sin, topic natin last time, grace. So, ito naman yung unpardonable sin. So, yung Mark 3 verse 28 to 29. Truly I tell you, people can be forgiven all their sins and every slander they utter. But whoever blasphemes against the Holy Spirit will never be forgiven. They are guilty of an eternal sin. So Matthew 12:31 to 32. And so I tell you, every kind of sin and slander can be forgiven, but blasphemy against the Spirit will not be forgiven. Anyone who speaks a word against the Son of Man will be forgiven, but anyone who speaks against the Holy Spirit will not be forgiven, either in this age or in the age to come. So parang medyo ano po ako kasi hindi naman po ako parang sabi ko, Pastor Rex, ano po ba yung blaspheme ng Holy Spirit kasi unforgivable. So, ano po dito, gusto ko lang kasi hindi na po to topic, no? Additional na ano po. Ito po yung willful rejection kay Jesus Christ. Kasi alam naman po natin na hindi siya, tayo ay sinave na ni God po. May salvation is for everyone. Pero parang nung nabasa ko na sa GCI din, pero hindi ko na po masyadong elaborate. Pwede nyo pong i-search sa ating website yun na paano ka i-save ng pag hindi mo pinapaniwalaan yung Savior mo. Kasi yung forgiveness of sin, paano kayo papatawarin kung hindi mo pinapaniwalaan yung nagpapatawad ng sin. So basically, yun lang po kasi. Personal na ano ko po ito Kaya gusto ko lang po i-share kasi napaano lang ako. Wow, if God is so good and loving and very merciful. Pero ano kaya itong siya
blasphemes against the Holy Spirit. So, pag gusto niyo po ng mapag-aralan sa inyo po ng ano, gusto ko lang naman po yung i-share. Hindi naman nakakasama ito dito sa ating 1, 2, 3 na mga questions. So, thank you very much po sa inyo po, sa sharing po ninyo para sa ating topic this week na it's about sin. So, I hope medyo may natutunan po tayo o natagdag sa ating understanding sa pag-aaral, sa pag-share. Ganun naman po, no? So, may mga bagay na napapaalala tayo dahil sa shinare ng iba. So, parang, ay, oo nga pala, parang ganun. And thank you sa pag-share sa inyo. So, pag i-turn over ko po yung control kay ano, pero siguro ako magre-request ng closing prayer kay Ate Tami. Hindi ko lang alam po kung after ng ma-turn over ko o before ng ano, pero si Ate Tami request ko mag-closing prayer. So, babalik ko muna yung control kay Pastor Reggie. Maraming salamat po. Yeah, thank you, Deb. And yes, please, let's close in prayer. Okay, let's pray. Tami, excuse Yes, sir. me. Gusto ko lang i-request na ipag-pray, Tami, at sa ating lahat, yung aking brother, si Bishop Butch. Sino po? Meron siya ngayon, Bishop Butch. Butch. Christian din siya. At ngayon ay nasa ospital at may COVID siya. Opo. Naka-ventilator siya ngayon. Pwede bang ipag-pray natin siya lagi? Yung kanyang immediate healing at provision din sa ating Lord. Yun lang. Ayan, sige po. Sige po, manalangin tayo. Father in heaven, we acknowledge your presence here with us. Thank you so much na kami ay tinipon-tipon nyo at pag-aralan ang iyong salita. And we are grateful for yung mga insights, Lord, at mga natutunan namin tungkol sa iyong mga salita. Lord, itong pandemya, Lord, marami na po. Kumbaga, it is hitting close to home. At tinatas po namin yung kapatid ni Engineer Ed na si Bishop Butch na ngayon ay natamaan ng COVID. Lord, hindi lang po siya. Mahirap po talaga ngayon makakuha sa ospital. Salamat po at nabigyan niyo siya ng space sa hospital. But Lord, lahat po ngayon, since down po ang economy, talaga pong wala pong ibang makukuhanan, kundi kami po ay kumakatok sa inyo for your great mercy and provision, Lord, na maprovide naman po ng mga kailangan po si Bishop, hindi lang po si Bishop, but Lord, yung sa amin din, sa mga ka-office mate po na nagkatama, lumadami ang tinamaan. Lord, please be with them, Lord, na although this is a pandemic, but it doesn't mean that you are still our healer, Lord, and we can come to you and lift them up to you, and that you're still the God who heals, as you have promised to us. Marami pong salamat, Lord, sa yung gumaling si Dan Dave, umigi na, yung mga kaibigan ko sa probinsya, umigi na rin po. Maraming salamat that we can call upon your name, and in your mercy, thank you so much that you will hear our cry. Maraming pong salamat. As we close tinatas ko rin po pala, Lord, mamayang sa meeting namin, na kayo po ang manguna, and we just want to thank you that even sa ganitong pamamaraan kami ay nakakapag-ibigay. Thank you so much, Lord. And thank you for being our nagbigay ng provision,
nagtitake care sa amin. Yung pong huling mga scripture nyo ay actually, Lord, doon kami pinapatingin na kayo lang talaga po ang sagot. Marami pong salamat for that. And all these things we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you.